Tawag sa pagsamba. Makikita po sa awit, Kabanata 80, talata 3. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Mayroong awitan, tala ay sumilang, may isang tiwasay, batang nahihimlay, at patuloy ang ningning at ang awitan, pagkat sa sabsaban hari nakahimlay. Malaki ang galak nang siya'y dumatal, ang batang marangal na sugo ng tanan. At patuloy ang ningning at ang awitan, pagkat sa sabsaban hari nakihimlay. Ningning ng tala, panahon na himlay, at yaong awitan, sa mundo'y umasalam niya na may awit sa mga tahanang pinaghaharian. Tayo'y nagagalak dahil sa liwanag, awit sa itaas, ating ibulalas, ating ngang isigaw ang balitang taglay, sambahin si Kristo doon sa sabsaban. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang to na panibagong kalakasan ng pinagkaloob mo upang kami ay makasama mo sa umagang to. Naway ang iyong banal na espiritu ang manguna sa amin sa umagang to at mandaman namin ang iyong pagmamahal sa unang pagsamba namin sa umagang to. Naway kayo po ang mag-ingat sa mga hindi pa po nakarating. Kayo po ang mag-ingat sa kanya sa papunta po rito. Ganun din naman po yung mga narito po, Lo. Naway madama po nila ang inyong pagmamahal sa umagang to. At gabayan niyo po ang magsasatam ngayon sa umagang to. Ang iyong banal na espiritu ang magbigay ng mensahe sa umagang to. Maraming salamat po sa umagang to. Amen. Tayo po'y maapo. Sa sagutan pagbasa, makikita po natin sa Mikas, Kabanata 5, versikulo 2 hanggang 5. Sinabi ng Panginoong Bethlehem Ephrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga pinuno ay kilalang-kilala noong unang panahon. Kaya nga ang mga mayaman ng Israel ay paubaya ng Panginoon sa kanilang mga kaaway, ang isa sa isiling babaeng naglilipit sa sakit, ang sanggol na lalaki na namumuno sa Israel. Pagkatapos ang mga kababayan ng pinunong ito na bihag ng ibang bansa ay babalik sa kanilang mga kapwa Israelita. Pamamahalaan niya ang mga mamayan ng Israel
sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Ang katulad niya ay isang pastol na nagbabantay ng kanyang kawan. Kaya mamumuhay sila ng mapayapa dahil kikilalanin ng mga tao sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Lahat po tayo. Bibigyan niya ng mabuting kalagayan ang kanyang mga mamamayan. Pitan, handugan at igalang, siya'y sambahing hari ng tanan. Ngayon po marinig natin ang mensahe ng awit, Belunta Family. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan na makikita natin sa Matthew chapter 5 verse 17 to 20. Ganito po ang sinasabi, "Huwag ninyo parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, hindi ko upang nyo nagtaho ang lahat at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala sa bisa hanggang hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga ito ay magiging pinakaaba sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumunod sa kautusan at magturo na sa mga tao na tuparin niya ang pagiging dakila sa kaharian ng langit. At sa huli, sinabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga proaseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Pinagpala ang iglesia at ang bayan. Awitin po natin ang tugon. Handugan at igalang, siya'y sambahing hari ng tanan. Amen. Ngayon po yung tinatawagan ang Belunta Family. Good morning po. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Dahil narito tayo ngayon upang patuloy na magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ito yung unang araw ng ating simbang umaga. At salamat sa Panginoon sa kabila ng ating mga kaabalahan ay nagising tayo ng maaga upang magpuri at magpasalamat sa Kanya at alalahanin ang pagdatal ng ating Panginoon. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Father God, marami pong salamat sa umagang ito. Dinako mo kami sa iyong banal na tahanan upang patuloy na papurihan ka sa diwa ng pagsamba sa unang araw ng aming simbang umaga. Salamat po dahil ikaw ay dumating sa mundong ito upang kami ay samahan, mahalin at maramdaman ang iyong presensya. Sa pakikinig namin ng iyong mga salita, patuloy niyo kaming samahan at patuloy ninyong ipahayag sa bawat isa sa amin ang iyong kapahayagan.
at maunawaan namin ang iyong ninanais sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po ang ating simbang gabi ay nag-start na, simbang umaga. Ang ating team ay Jesus ng Pasko. Diba? Kakaiba yung ating mga verses sa ating team sa simbang umagang ito. Dahil ang sineselebrate natin ay yung malaking Jesus. Kaya yung mga itatakal sa bawat isa sa atin ay yung turo ng ating Panginoon. Sa umagang ito, ang ating paksa ay makikita sa aking binasa sa Matthew chapter 5 verse 17 to 20 na pinamagatan kong ang katuparan ng kautusan. So si Jesus ay hindi naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ibig sabihin ay naparito siya upang tuparin ang lahat ng sinasabi ng kautusan. Sa Old Testament, meron dong tinatawag na Torah, o unang 5 aklat ng lumang tipan ng mga kautusan, at nandoon ang 10 utos at iba pang mga lituntuning at mga utos at iba pang mga lituntunin. Naniniwala ang mga Hudyo na sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga kautusang ito, sila maliligtas. Ang tanong, paano tinupad ni Jesus ang hinihingi ng kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng sinasabi dito. At ito ay hindi matanggap ng mga Hudyo at maging sa ating kapanahunan. Kung merong pinaka-ehemplo sa pagsunod sa mga kautusan, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil sinunod niya ang Diyos Ama, kaya meron tayong Pasko na ipinagdiriwang. Imagine kung hindi siya sumunod sa iniutos ng kanyang Ama, ay wala tayong celebration ngayon. At wala tayong ginagawang simbang umaga. So anong ginawa ng ating Panginoon o anong ginawa sa Kanya? Pinaratangan nila siya na hindi sumusunod sa kautusan ng mga Hudyo, ngunit ito ay isang kahibangan. So dahil sa pagsunod ng ating Panginoon sa kautusan, siya ay pinaratangan dahil sa kanyang ginagawa. Sila hindi sumusunod sa kautusan pagkat pakitang tao lamang ang mga pagsunod nila rito, at ipinakita ni Jesus ang pagsunod sa kautusan na hindi lamang sa panglabas na kilos, gayon din sa pangloob na pag-uugali. So ang pagsunod pala natin dapat sa kautusan ng Diyos ay hindi lamang pakitang tao, pang show off. Diba? Pag may nakakakita. Pero kapag ikaw lang at ang Panginoon, hindi na nababanaag sa atin si Jesus na dahilan ng Pasko na ating ipinagdiriwang. So ang tanong, paano tinupad ni Jesus ang hula ng mga propeta
sa lumang tipan. Sa ganitong paraan, lahat ng mga hula tungkol sa Mesyas at tagapagligtas ay naganap sa kanyang buhay. Inihayag ng mga propeta na mamamatay si Jesus para sa kasalanan ng tao at siya ang tatanggap ng parusa para sa ating mga kasalanan. Di ba sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, Mark chapter 10 verse 45. If we read our Bible and pray every day, inihula ng mga propeta sa lumang tipan yung gagawing pagliligtas, gagawing pagpapakasakit ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang kanyang buhay ay magiging handog sa paglabag. Ibig sabihin ng kanyang kamatayan ay pambayad sa mga kasalanan ng tao. At ito ay nagkaroon ng katuparan ng ating Panginoon ay mamatay para sa bawat isa sa atin. Inilaan niya ang kanyang sarili bilang pangwakas na hain sa ating mga kasalanan at wala nang iba pang kinakailangan. Lahat ng mananampalataya kay Kristo ay hindi na parurusahan, kundi tatanggap ng kaligtasan dahil sa kanyang kamatayan. At sa ganitong kaparaanan ay tinupad ng ating Panginoon ang kautusan. Bawat bahagi ng kautusan ay may bisa hanggang di nagaganap ang lahat ng bagay at lahat ng nasusulat sa lumang tipan tungkol kay Jesus ay di natutupad. Ang buong kautusan ay may bisa ng hindi namamatay at nabuhay muli si Kristo, ngunit matapos mangyari ito at ang iba pang bahagi ng kautusan ay hindi na kailangan. Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang bahaging ito ay hindi naglaho, ngunit nawalan lang ng kabuluhan. Ang tinutukoy dito ay walang iba kundi ang mga kautusan tungkol sa seremonya. Kung babasahin natin sa Colossus chapter 2 verse 13 to 14, ganito ang sinasabi ng ating Panginoon. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi masakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo at pinatawad niya ang kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat ng alituntuning laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. So doon sa Hebreo chapter 9, di ba meron ginagawa doon yung punong pari. Lalong hindi pa namamatay ang ating Panginoon, siya ay yearly pumapasok upang mag-alay ng hayop para sa ipapatawad ng kasalanan ng mga tao. Subalit dahil sa ginawa ng ating Panginoon, ito ay sapat na. Kaya nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So ang tanong, kailangan pa bang sundin
na mga Kristiyano ang ibang bahagi ng kautusan? Ang sagot po ay oo. Kailangan natin sundin ang bahagi ng kautusang tinatawag na kautusang moral na binubuo ng mga pangunahing utos. Noong panahon ni Jesus, nakipagtipan ng Diyos sa mga Hudyo at sinabing kung sumunod sila sa kanyang kautusan, ipagsasanggalang niya sila at siya ay kanilang magiging Diyos. Sinulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa 2 tapyas na bato noong lumang tipan. Ngunit sinugo ng Diyos si Kristo sa lupa. Gumawa ang Diyos ng bagong tipan sa mga tao at sinabi niya, ang kautusan ko'y ilalagay ko sa kanilang isipan at isusulat ko sa kanilang mga puso. Hebrew chapter 8, verse 8 to 10. So nang dumating ang ating Panginoon, paano niyang tinupad ang kautusan? Ito ay isinulat niya sa ating mga puso at isipan upang mas lalo pa natin itong maisagawa, upang mas lalo pa natin itong masunod. At ngayon, sa pamamagitan ng Holy Spirit, siyempre, hindi naman natin kaya yun eh. Diba? Hindi natin kaya. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tinutulungan tayo ng Diyos na sumunod sa kanyang saklaw na kautusan. At hindi na parito si Jesus upang sirain ito. Naparito siya upang bigyan tayo ng kalakasan upang masunod natin ito. Ang kautusang moral ay bahagi ng kautusang may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pag-uugali. Kasama ang utos na ibigin mo ang Diyos at iyong kapwa. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. So ang dalawang dakilang utos na ito ay buod ng kautusan Galatia chapter 5 verse 14. At kung susundin natin ang dalawang kautosang ito, para na rin nating nasunod ang buong kautusan. At sa verse 20, mga kapatid, ang mga Pariseo at ang mga eskriba na pinaka-religyoso sa mga Hudyo ay pinakamahigpit sa sekta ng mga Hudyo at nakakaalam at nakakabatid tungkol sa mga kautusan ay hindi totoong sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. Sino ang maaring mas maging matuwid sa dalawang grupong ito? Ang ibig sabihin ni Jesus. So ang mga pinulong Hudyo, ito ay mukhang matuwid sa kanyang panlabas na kilos, ngunit hindi sa kanilang kalooban at sinusunod lamang nila upang sila ay mapapurihan ng tao. Kaya ang wika ng ating Panginoon doon sa ating text, mga kapatid, na kung ang pagsunod lamang natin ay ang sunod ng mga Pariseo at Iskriba, sabi niya, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga maliliit na kautusan ay sinusunod nila, subalit kinakaligtaan nila ang mahalagang utos. Nakalimutan nila nakatingin ang Diyos hindi sa panglabas na anyo, kundi sa puso ng tao. So saan daw tayo tinitingnan ng Panginoon? Sa ating puso.
at hindi sa panglabas na anyo. Wala silang pag-ibig, wala silang awa, wala silang pagpapakumbaba. Nililin lang nila ang mga tao at nagkukunwaring banal. Ngunit ang Diyos ay hindi nila kayang linlangin. Iniisip nilang sila'y katanggap-tanggap sa Diyos, subalit nagkakamali sila sapagkat sa mata ng Diyos ang kanilang kabanalan ay huwad. Sa gayon, sinabi ni Jesus, kung hindi ihigit sa pagkamatuwid ng mga Pariseo at Iskriba ang aking katuruan, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang kaligtasan na hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian sa ating sariling katwiran, kundi sa katwiran ng Panginoon. So kaya nga mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, patuloy nating sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Maranasan natin yung kanyang kadakilaan. Makita natin yung kanyang katapatan sa ating mga buhay. Pero po baka ma-misinterpret tayo, hindi po tayo maliligtas ng mga kautusan. Naligtas po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Sumusunod tayo sa kautusan dahil itinuro ito ng ating Panginoon at nagmamanifest sa atin dapat si Jesus. Tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ng ating pagsusumikap, sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, sa unang umaga ng ating simbang umaga, ini-invite tayo ng Panginoon na patuloy na sundin ang mga utos at kung merong ehemplo ng pagsunod, ito ay walang iba kundi si Jesus ng Pasko. Diba? Kahit na mahirap, diba yun naman talaga yung lundon ng kanyang pagbabae, yung kanyang pagpapakasakit yung kanyang kamatayan sa krus Sinunod niya yung ibig ng Ama upang ipakita na dapat din tayong maging masunurin sa Kanya. Kaya sa diwang ito, patuloy nating sundin ang mga tuntunin, ang mga ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Salamat po sa inyong presensya, sa inyong maagang pagdating sa pagsi-celebrate natin ng kapanganakan ng ating Panginoon, na kung saan, kung hindi dahil doon sa unang Pasko, wala tayong celebration. Kaya sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon. Kaya tayo naririto. Nawa, tulungan tayo ng Banal na Espiritu na masunod ang lahat ng ito. Dahil kung sa ating sarili lang, katulad ng na-mention ko kanina, hindi natin kaya. May powerful ang kaaway, pero by the power of the Holy Spirit at sa tulong ng ating Panginoon, masusunod natin yung kanyang mga kautusan at magmamanifest sa atin si Jesus ng Pasko. Kaya tayo merong ipinagdiriwang sa kapanahunang ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon sa magandang mensahe po sa umagang ito. Na ngayon po idadako tayo sa ating paghahandog kaloob sa ating Panginoon.
thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the wood say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am. The Lord for us. Give thanks. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang unang nagkaloob ng iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan at celebrate ang iyong kapanganakan. Kaya narito po ang kaloob ng iyong mga anak. Patuloy niyo pong tanggapin at pagpalain at patuloy na gamitin sa iyong ministry sa lahat ng kaparaanan. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa unang Pasko na kung hindi dahil doon, wala kaming celebration ngayon. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Awitin po natin, O Little Town of Bethlehem. Munting bayan ng Bethlehem, payapang nahimlay, sa iyong nakanguliling, bituin naglalakbay. Sa daan nagniningning, walang hanggang tanglaw, pananabik at panilim, ngayon ay naparang. Nang si Jesus ay isilang, nagalak ang lahat. Sa natalang nahimlay, ang buong igdig. Ang talay nagsasaysay ng katang marikit. Sa awit isinigaw, tupay na nahimik. Ang kaloob na kamit, lubhang matahimik. Puso ng tao'y umawit, biyaya ng langit. Wala nang nakaisip ng kanyang pagsapit. Pusong masala at pinit, tanggap ang pag-ibig. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa unang araw na ito ng pag-aalala namin sa iyong kapanganakan, na kung saan dahil sa iyong pagdatal, kaya meron kaming Pasko na ipinagdiriwang. Ikaw nga po ang dahilan kung bakit meron kaming celebration. Kaya salamat po dahil ibinangon mo kami sa aming mga higaan.
taglay ang kagalakan, taglay ang pag-ibig, taglay ang tuwa sa aming mga puso't isipan dahil inaalala namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mensahe. Tunay nga na naparito ka hindi para sirain at ipawalang bisa ang mga kautusan. Sa iyong pagdatal ay mas sigit mo pa itong isiginagawa sa iyong buhay upang makita ng bawat isa sa amin ang pagsunod sa iyong kalooban, sa iyong nais sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sundin ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tunay nga, hindi namin ito kaya. But by the power of your Holy Spirit at sa tulong ng bawat isa sa amin, masusunod namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, maging ang mga nanonood sa aming FB page. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay may mga natatanging kahilingan. Salamat, Panginoon, dahil buhay kang Diyos, tapat kang Diyos. Hindi lang ikaw nakikita sa pamamagitan ng salita, kundi ipinaparanas mo sa bawat isa sa amin. Kaya, hayaan mo na magpatuloy kami, Panginoon, sa diwang ito ng aming pagsamba. Tinataas ko po sa iyo ang kabuuan ng araw na ito sa lahat po ng aming mga gagawin. Ang iyong mga anak na papasok sa mga tanggapan, sa mga opisina na kanilang kinabibilangan. Ang iba ay gagawa ng mga bagay-bagay para sa kanilang sarili. Salamat po dahil ikaw ang kanilang inuna sa mga oras na ito. Nawa ang aming celebration ng iyong pagdatal ay ikaw po ang maging sentro nito sa aming mga buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit meron kaming ginagawang ganito. Kaya salamat sa iyong pag-ibig. Salamat din po sa kagalingan sa lahat ng iyong mga anak na may mga karamdaman dakilang Diyos. Salamat dahil nararamdaman namin ang iyong presensya. Salamat din po sa mga blessing na tinatanggap namin sa iyo. Ilang araw na lang, papatapos na po ang 2023. Salamat dahil sa kabila ng mga challenges, sa kabila ng mga pagsubok, nangingibabaw pa rin ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya ito po yung dahilan para kami magpatuloy, para kami patuloy na maglingkod at magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin ang aming mga kahilingan bago pa man sumapit ang pagdiriwang na ito. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga gagamitin mong mga tagapagsalita, ang mga tagapanguna, ang magbibigay ng mensahe ng awit. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po sa pagtugon, sa pananawagan, sa paglilingkod sa iyo sa simbang umaga. At we pray na mas marami pa kaming atin sa gawain ito upang maramdaman namin at maalala namin ang iyong ginawa sa aming mga buhay nung ikaw ay narito sa lupa. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy niyo kaming pagpalain ang aming bansa. Ingatan niyo kami, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, lalo na po yung mga ubot sipon. Especially po yung mga bata, tagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman. At ganoon din po ang mga senior citizen. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa malamig na panahong ito. Marami pong salamat, Panginoon. I-bless niyo po kaming lahat.
Hindi lamang kami, kundi lahat ng nakakarinig, nakakapanood ng pananambahang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang uling estropa. Ng Bethlehem kami pagpalain, ang sala naming inisin sa puso'y humimpil. Warinig na namin ang awit ng anghel, naninakang sa amin, Diyos na mahabagin. Amen. Tanggapin po natin ang benediksyon at ngayon tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang kanyang ang pag-ibig na nagmumula sa kanya. Maramdaman natin ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang patuloy na paghayo at pag-abot sa mga nangangailangan tulad ng kanyang ginawa na pagdatal at magpunta dito sa lupa upang ay paramdam ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Humayo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Balakpakan po natin ang Panginoon. Marami pong salamat sa bawat isa sa atin. May na-welcome po tayo sa umagang ito sa ating unang simbang umaga. At nawa ay patuloy nating mapapurihan at mapasalamatan ang ating Panginoon sa diwa ng pagsamba sa pag-aalaala ng kanyang kapanganakan. Bukas po ang ating tagapagsalita, si Ate Babes. Ang ating pong tagapanguna, si Ate Noemi Garcia. At ang magbibigay ng message through song ay ang ating choir. Tayo po ay magbabalik sa ating regular service tomorrow. At ang ating pong Christmas party tomorrow, alas 2 po. At nawa ay nakaredy na po tayo sa ating gagawin. Salamat po sa Panginoon. Napakabilis kasi ng araw. Di ba? Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng anniversary. Pasko na pala. So, salamat sa Panginoon sa kanyang pagdatal. At bagamat mabilis ang panahon, marami tayong naranasan ngayong taon, ay nangingibabaw yung pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, salamat po sa magbibigay ng refreshment ng ating breakfast. At bukas po ay nandito na po, nakatala na po sa ating liturhiya. So, baybayan na lamang po natin ang mga ito. At alamin po natin kung kailan po tayo. So, yun lamang po at magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon.